Hello, magandang magandang, hapon or magandang gabi kung kailan ko 'to ma-upload 'no. So matagal na sa'kin ni-request din ito, yung trailer kaya ilalagay ko 'to sa bandang hapon na upload. 'Pag 2 PM kasi hindi related sa paranormal yung ina-upload ko, eh. Pero sige ano natin ng 2 PM 'to 'no. Ni-request sa akin ito, actually madami na din nagre-request yung sa ano, yung teaser nung Pepsi Paloma, yung The Rapists of Pepsi Paloma. Reakan ko daw ito. Tingnan nga natin 'to mga men. 'Di ba isa ito sa mga controversial na ano, na conspiracy theory. Tingnan nga natin yung history. May nahatulan ba diyan sa Pepsi Paloma case na 'yan? Tingnan nga natin. Pepsi Paloma case. Bago natin tingnan yung ano 'no, yung ah Pepsi Paloma case. Tapos may conspiracy theory pa yung sa kanta pa ng Eraserheads, no? Tapos nag-suicide siya. Tingnan nga natin yung ano. Huh. Despite the suspect's earlier apology, Tito Soto has maintained his position against any involvement in the whitewashing of the rape case and alleges that the scandal was gimmicked by Paloma's party for publicity. Soto said that he was not involved as a perpetrator in the rape of Paloma and he denied using his position in government to influence the court decision. Tingnan nga natin yung court decision. After appearing in a handful of films, Paloma was involved in a highly publicized scandal when she accused comedians Vic Soto, Joey De Leon, and Ricardo Richie the Horsey Reyes of rape. According to Paloma's account, she and fellow actress Guada Garin were brought to a room at the Solo Hotel in Quezon City and then raped. Actor and future Senator Tito Soto, who is also Vic's older brother, soon became involved, compelling Paloma to drop the charges by allegedly intimidating her with a gun. Parang tinakot daw ni Tito Soto. Soto had drawn up an affidavit of desistance and obtained her signature, although some newspaper reports stated that it was Pepsi's mother who signed the documents on her behalf. Yung affidavit of desistance, yun yung hindi na hindi na magkakaso. Kasi parang ganyan yung nangyari sa ate ko noon eh. Hindi alam kung sino yung suspect. Ipapatigil ng investigation. Pinagawa na lang kami ng affidavit of desistance. Correct me if I'm wrong kasi hindi talaga alam eh. Kahit alam naman namin na boyfriend ng ate ko yung, di ba? Uh-huh. Had the suspects been convicted of the charge, they would have faced death penalty, execution by electric chair. The same fate that befell 3 of convicted rapist actress Maggie De La Riva case 2 decades prior. According to a retracted article by the Philippine Daily Inquirer, it was also around this time that Paloma was reported missing and found being held captive by convicted felon Bienvenido Ben-Ulo Mendoza and relative of the Sotos. Despite his arrest and confession, there is no record that Ben-Ulo was ever charged with any crime connected with the abduction of Paloma. Although the 3 suspects initially denied Paloma's accusations, they later issued a public apology on their knees on live TV and in an article published by the People's Journal. Nag-sorry pala yung ano. Ba't nag-sorry sila? We hope that you will not allow the error we have committed against you to stand as a stumbling block
to the future we all look forward to. Therefore, ask you to find it in your heart to pardon us for the wrong which we have done against you. Due to the signed affidavit of desistance, Paloma did not pursue her complaint in the case. Hindi pala umabot ng korte, no? So patuloy yung conspiracy theory na Tito Vic and Joey tsaka si Richie the Horsey yung nang rape daw di umano. So ito yung yung trailer. Tingnan nga natin. Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo! Dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Ah! Parang ano to, no? Ipaliwanag mo sa akin! Nirape ka ba ni Vic Soto? Ah! Nag-name drop sila, ano? Ang tanong diyan, libelous ba ito? May sagot niya si EJ, si Fiscal EJ. Definitely libelous daw ito. 'Di ba? Libelous ito, pero feeling ko mga kababayan ko, kasi nag-name drop sila eh. Wala namang nangyaring. Kasi hindi naman magiging libelous yan kung halimbawa na nahatulan sila ng korte na guilty. Pwede mo nang tawagin na rapist sila ni Ito lang pagkakaalam ko hindi ako legal expert, pero kung common sense ang gagamitin, kapag sila ay nahatulan ng korte at proven na sila yon ng rape sa korte beyond reasonable doubt, pwede mo sabihin na sila yung rapist. 'Di ba? Pero dito kasi I don't know, tingnan nga natin yung masasabi dito ni Fiscal EJ. Kasi ang pagkakalam ko, sabi ni Fiscal EJ, libelous ito eh. Tingnan natin. Tingnan natin, ha? Ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Ah! Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Bago natin pag-usapan kung libelous o mapanira ba ang nasabing pelikula, magbibigay muna ako ng konting backgrounder kung sino si Pepsi Paloma at ano ang nangyari sa kanya. Punta na tayo doon sa... nakalagay dito, this is libelous per se. Libelous per se. Nakakasira po ito ng reputation dahil baka maniwala ang mga tao na talagang rapist si Vic Soto. So, confirmed, Pero, kung akong tatanungin, feeling ko may twist ito eh. 'Di ba? Hindi ganun ka, si Daryl Yap, kaubob si Daryl Yap na gagawa ng ganyan. Feeling ko, ang twist ng na yan, parang pabor sa mga Soto yung mangyayari. Parang lalabas sila yung hero. Parang i-explain doon kung paano hindi sila kasama. Feeling ko lang hindi pa napapalabas yung pelikula kasi sobrang naman yan, sobrang tahasan name drop naman yan. Na maniniwala yung mga tao. Feeling ko may twist yung movie na yan. Kaya supposed to be dapat umaangal na yung mga Soto na yan eh. Pagka halimbawa ganyan na pinalabas yan, dapat nagagalit na sila dyan, pati sila Joey De Leon. Feeling ko may twist yan na lalabas na sila inapagbintangan lamang,
lilinawin ng movie na yun yung yung kaso. Ay, yun ang nakikita ko dito ngayon kung titigasan nila yung yung paninindigan nila sila Vic Soto. Who knows? Tingnan natin ang mangyayari, no? Tingnan natin ang mangyayari sa mga susunod na kabanata kung talagang paninindigan nila na mga Soto talaga yun ng rape. Di ba? Nabasa natin sa history, nag-sorry pala sila min eh. Di ba? Anyway, hindi pala nagkaso si Pepsi Paloma, ano? Kung hindi Tito Vic and Joey, sinong umano nun? Di ba? Let's see, no? Mukhang mukhang magaling gumawa ng to si Daryl Yap eh. 'Di ba? Tingnan natin kung anong kalalabasan. Pero feeling ko may twist 'yon. May twist yung movie. Mukha lang sa trailer sila Vic Soto yung masama. Then pag napanood mo yung movie, Anyway, tingnan natin Sabi ganun, ito next ito yung inano ni Sir Jan Sebas. Binigay sa akin. Barangay captain naman daw survives ambush try in Calamba. Ambush try. Tingnan nga natin nangyari sa Calamba. Pinaulan na ng hindi bababa sa 50 bala ng baril ang sasakyan ng kapitan ng isang barangay sa Calamba, sa Laguna. Ang biktima, himalang walang tama ng bala kahit Ayos isa. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Pasado 1:00 ng madaling araw nitong June 29 nang makuna ng CCTV sa Calamba, Laguna ang pagdaan ng isang pulang AUV. Ang hindi niya alam, sinusundan na pala siya ng 2 itim na SUV at isang motorsiklo. Pagdating sa kalsadang ito, nakuna ng CCTV ang pagharang ng mga suspect at pananambang sa pulang sasakyan. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang pagbaba ng isang gunman at pagpapaputok ng sunod-sunod gamit ang isang high-powered firearm bago tumakas ang mga salarin. Hindi bababa sa 5 suspect ang nagpaulan ng bala sa sasakyan ng kapitan. Buhay pa, okay pa. Buhay yung Nailawan niyo ba? Oo, sabi na, buhay pa eh. Sa cellphone video na ito, maririnig ang ilang mga residente na lumapit sa pinagbabaril ng sasakyan, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Literal na pinaliguan ng bala ang tinarget na sasakyan dahil makikita natin na hindi bababa sa 50 tama ng bala. Dami! Ng kotseng ito. Kapansin-pansin na sa bahagi ng driver side ay talaga namang pinuntirya ng mga suspect. Pero sa himalang kaparaanan ay nakaligtas ang tinarget na kapitan. Sa eksklusibong panayam ng GMA News, ipinakita sa amin ni Barangay Captain Arvin Mangiat ng Barangay Palo may daplis pa rin naman. Alto sa Calamba, Laguna ang mga sugat na kanyang tinamo mula sa mga bubog na nagdiparan sa gitna ng pag-atake. Bukod sa sugat na sa bubog, wala siyang tama ng bala kahit isa. Meron pong nakasombrero, meron pong nakabonet. Nako, mag-ingat ka na kuya. Mission failed yung unang attempt sa'yo. Susubukan pa uli yan. Di ba? Basta nakita ko lang po, doon po sa kanilang sasakyan, meron pong mahabang baril na nakalawit at pinuputukan na po ako kasi po siguro mga 2 dipa na lang po ang layo ko sa kanila eh. Bali, sumandal na lang po ako doon sa pagkakaupo ko. Nakiramdam po ako kung talaga pong pinagkakaloob ng Diyos na kunin na niya ako. Pero kung so ang ini-imply ba nung iba ito may anting-anting or I don't think so. Feeling ko pure luck kasi kung may anting-anting ito or ba't ka masusugatan ng bubog? Bala nga hindi ka tinablan tapos bubog masusugatan ka. Tingin ko pure luck lang talaga. 'Di ba? Makikita naman sa examinations yan kung saan pumunta yung mga bala eh. 'Di ba? Maniniwala ako ito. Hindi, bahala kayo kung maniwala kayo may anting-anting siya, 'di ba? Maniniwala ako kung nakikita sa trajectory ng bala, diretso tas liliko, tas gumanon, 'di ba? Pero for me, pure luck lang ito. 'Di ba? Kasi may sugat siya eh. Ito pong mga naging tama po nung braso ko, mga talsik na po ng bubog ng salamin po nung sasakyan. Wala naman po akong naging tama ng bala. Siguro po may plano pa ang Panginoon sa akin, kaya po maswerte. Napakaswerte.
Ito po na ako'y nakaligtas po. Sa ngayon, wala raw siyang maisip na dahilan kung bakit may magtatangka sa kanyang buhay maliban sa kanyang kampanya kontra droga sa kanyang barangay. Ayun lang. Tungkol po sa droga siguro na marami po kasi akong pinahuli rito. Kung yun naman po ang dahilan, kung binasagasaan man ako sa kanila, hindi ko po yung pinagsisisihan. Dahil alam ko po na mas marami po akong buhay na kabataan na nailigtas sa pinagbabawal na gamot po. Ingat na lang, no? Kasi, ano pa yan, tawag dito, mag-a-attempt pa uli yan. Na ng Calamba Police. Kung ako dyan, pwede kaya mangyari na palabasin na patay siya. Na namatay siya. Huwag yung maingay, sabihin nyo, patay ako ha. Ang nangyaring panalambag at sinisikap na magsagawa ng backtracking para matukoy ang pagkakalinlan ng mga gunman. John Consulta, nakatutok. 24. No, yung argument na, kasi siguro may, I'm so sure yun ang patutunguhan nito eh. Baka may anting-anting, pure luck lang yan. Pure luck. Talagang swerte talaga. Diba? Kasi, oo, nakakapagtaka na kahit isa man lang, wala man lang umano sa kanya. Pero nasugatan siya sa salamin eh. Ibig sabihin, vulnerable pa rin siya. Nagkataon lang na walang tumama na bala. Ayos, wala man lang, hindi sa nanghihinayang ako, kaya lang, syempre, di ba, parang napakaswerte ni Kuya na hindi siya na kahit konti, di ba? Anyway, mga kababayan ko, marami naman nangyayaring ganyan. Minsan nga, binabaril pa nga ng harapan, di ba? Ng, yung tapos nakakaligtas pa, hindi lumulusot yung yung baril, di ba? Ano naman itong isa? Pang-hold up sa dalawang convenience. Tingnan nga natin to. Makaabot man lang tayo ng 20 minutes, no? Arestado 2 suspect sa pang-hold up sa Rodriguez, Rizal. Ang isa sa kanila hulikam na ginawa ang krimen sa 2 convenience store. Aminado naman sa krimen ang 2 suspect. May unang balita si EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa isang convenience store sa Rodriguez, Rizal, pasado 10:00 noong Biyernes, kita ang 2 staff sa may cashier area. Isang lalaki ang lumapit sa kanila na tila magbabayad ng pinamili. Ayun, lumabas na yung baril. Yun pala, mangu-hold up. Kadalasan yan yung mga sa 7-Eleven or sa Alphamart, may ganyan na na napanood ko, brutal eh. Pinagsasaksak yung di ba? Kaya nakakatakot din magtrabaho sa ganyan eh. Bigla na lang niyang tinutukan ng baril ang staff ng convenience store. Ayun sir, pinindot nyo na yung save dyan sir. Ang lalaki, ilang beses pang namilit na makuha ang pera mula sa kahera. Bago siya umalis, bit-bit niya ang isang bag na naglalaman ng ilang items mula sa tindahan. 4 na oras matapos yan, sapul din sa CCTV ang pambibiktima ng parehong lalaki kasama naman ang kanyang kasabwat sa isa pang convenience store sa Rizal. Kita pa ang pag-abot nila ng item sa kahera na tila nagbabayad din. Maya-maya, nagdeklara na sila ng hold up. Sa pilitang ipinabukas sa tauhan ng tindahan ang mga lagay. Bigay nyo na tama yung ginagawa nung cashier, bigay nyo na. 'Di ba? Ang buhay kasi hindi naman napapalitan yan eh. May din yan, may araw din yung mga yan ang pera. Na yan. May baril na. Isa sa 2 hold-upper ang kumuha ng mga pera. Ayon sa pulisya, nangyari ang magkasunod na pagnanakaw sa Barangay San Isidro at Barangay San Jose. Well, ang diskarte nitong 2 suspect is they pose as a customer. Papakiramdaman, May dala na silang baril. Then they will declare hold up. At yun na, may mga tatangayin na silang mga goods and cash. Walang takip ang mga mukha ng mga suspect kaya agad silang nakilala ng mga otoridad. Ilang oras matapos ang pagnanakaw, magkahiwalay na nahuli ng Rodriguez Police ang mga suspect. Na-recover sa mga suspect ang ginamit na baril. Ayon sa pulisya, nagagamit din ng illegal na droga ang mga suspect ng silay ng hold up. Aminado ang 2 sa krimen. Hold up lang po namin. Hold up lang po namin. Hindi, sakit po kasi anak ko eh.
May sakit ang anak mo, sa convenience. Dala lang din po na pangangailangan. Kunwari, namimili lang po muna kami ng bibili namin. Tapos pagka babayaran... Alam mo, ang problem dyan, makakalaya din yan eh. Kasi minsan, hindi naman ipo-person ang yung pagdidemanda. Kasi matrabaho yan eh. For as example, no, yung mga shoplifter na nahuhuli doon sa amin, nakakalaya din eh. Kasi, biruin mo, pagka kinasuhan mo yung mga yan, a-attendan mo pa ng hearing yan. Abala doon sa trabaho namin. Hindi rin hindi naman pwede na nagtrabaho kami para lang attendan ng hearing ng mga yan. Kaya resulta, nakakalaya din. Di ba? Doon na sasabihin na mga hold up po. Mahigit 5,000 piso raw ang nakuhang pera. Ayon kay alias Kulot na dati nang nakulong at kalalaya lang nitong December 17. These two suspects as early as 2013, 2015, 2016, and up to the current, they are involved into robbery, illegal drugs, carnapping, and serious physical injury. Tutusin, mabibigat ang parusa nun eh. Ng Rodriguez Municipal Police Station kasalukuyang nakadetain ng mga suspect. Maharap sila sa reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA. Anyway, mga kababayan ko, so yan lang po muna. Diba? At least meron tayong pang 2 p.m. ngayon. Maraming salamat po. Bye-bye.